Sa kasal ng aking anak, Vina, binuweltahan ako ng aking manugang si Javier. Huminto. Hinala niya ang upuan ko at sinabi sa harap ng lahat, "Ang lugar mo ay sa sahig." Ang hiya na yun. Muntik na akong mamatay. Pinalaki ko si Vina ng mag-isa, nagtrabaho bilang mekaniko. Pero para kay Javier, wala akong dangal at isa lang akong simpleng tao. Wala siyang pakialam sa mga sakripisyo ko. Ngunit hindi niya alam na may lihim na yaman akong tinago, isang trump card. Ang tatay niya mismo, ang dati kong kasamahan sa gyera. Ang nakita niyang simpleng tao ay may dangal ng isang war hero. Babawiin ko ang aking dangal. Matututo siya ng leksyon. Panoorin mo at kwentuhan mo ako sa iyong naranasan sa kasal ng anak ko. Hinila ng nobyo niya ang upuan habang ako'y uupo at napasalampak ako sa sahig habang nagtatawanan ang mga bisita. "Doon ang lugar mo, sa sahig," sabi niya nang iinsulto sa harap ng lahat. Ngunit bigla na lang tumayo ang tatay ng ikakasal na lalaki. Tiningnan ako ng may gulat at bumulong. "Sir, ikaw ba yan?" Nagbago ang lahat sa sandaling iyon. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe muna sa channel at isulat sa comments kung anong oras nasa inyo ngayon. Punit ang katahimikan ng gabing taglamig ng ingay ng preno habang nagkikiskisan ang gulong sa aspalto. May pinto ng kotse na nag-iisang isinara ng malakas na halos yumanig ang bintana ng garahe. Nabitawan ko ang aking wrench, tumalsik ang langis sa sementong sahig nang biglang pumasok si Vina sa pinto. "Dad, hindi ka maniniwala." Huminto siya sa gitna ng pangungusap, nagpapabounce sa dulo ng kanyang mga paa, tulad ng ginagawa niya noong 7 taong gulang pa lang siya at may sikretong gustong-gusto ng ibunyag. Pinunasan ko ang aking mga kamay sa basahan na puno ng langis at pinisil ang aking mga mata dahil sa malakas na ilaw ng fluorescent. Ang vintage na Harley na inaayos ko ay kalahating nabuo. Mga piyesa ng makina ay nakakalat sa aking workbench na parang mekanikal na confetti. Sumingaw ang simoy ng taglamig sa mga puwang sa paligid ng pinto. Hinahalo ang amoy ng langis ng makina sa malamig na gabi ng Enero. "Ano nang ikinagulo mo, Sinta?" Itinuwid ko ang aking likod. Ramdam ang pamilyar na sakit mula sa mga oras na nakayuko sa makina. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, mas maliwanag pa sa singsing ng engagement na sumasalamin sa ilaw ng garahe. Ang diamante ay mas malaki kaysa sa anumang kaya kong bilhin sa sahod ng isang mekaniko. Itinutok niya sa akin ang kanyang telepono, halos nanginginig sa kaba. "Si Javier nag-propose. Tingnan mo, Dad. Tingnan mo itong video." Ibinalik ko ang basahan at maingat na kinuha ang kanyang telepono. Ang aking mga kamay na makapal ang kalyo ay nag-iwan ng mga mantsa sa screen. Ang video ay nagpapakita ng isang restaurant na hindi ko kailanman kayang kainan. Mga crystal chandelier, puting tablecloths, mga waiter na naka-uniform. Si Javier ay nakaluhod sa tabi ng isang mesa. Ang kanyang mamahaling suit ay perpektong tahi. Isang Rolex na kumikinang sa kanyang pulso habang inilalahad ang box ng singsing. Sabi niya, "Magpapakasal kami sa Abril." Nagmamadaling sabi ni Vina. Ang kanyang mga salita ay nagkakagulo. "Magiging masaya ka para sa akin, Dad. Siya na ang lahat ng pinangarap ko." Pinanood ko ulit ang video. Napansin kung paano halos hindi man lang tiningnan ni Javier ang batang waitress na nagre-refill ng kanilang baso ng tubig. Ang kanyang kilos ay walang pakialam, halos naiinis sa pagkaantala. Sa background, narinig ko ang kanyang boses na may sinasabi sa isang tao sa labas ng kamera. Ang tono ay mayabang, bagaman hindi ko maintindihan ang mga salita. "Siyempre, masaya ako para sa iyo, prinsesa." Ibinigay ko pabalik ang telepono, pilit ng umiti. Kailan ko makikilala ang kanyang mga magulang? Ang kaba ni Vina ay umaling-aungaw sa mga dingding ng garahe. Naglalakbay pa sila sa Europa sa loob ng 2 buwan, pero babalik sila bago lang ang kasal. Sabi ni Javier, hindi na namin kailangang hintayin sila para planuhin ang lahat. Ang huni ng trapiko mula sa kalsada sa labas ng garahe ay naririnig. Sa isang lugar sa kabilang kanto, ang mga kapitbahay ay nagpapaalam sa isa't isa. Ang kanilang boses ay naririnig sa malamig na hangin. Kumuha ako ulit ng wrench. Nangangailangan ng kung ano ang gagawin sa aking mga kamay.
Medyo mabilis yata ang timeline na yan, sabi ko, pinananatiling neutral ang aking boses. Malapit na ang Abril. Alam ko, umikot siya, iniunat ang kanyang mga braso na parang niyayakap ang buong mundo. Sabi ni Javier, kapag alam mo na, alam mo na. Hindi siya naniniwala sa pag-aaksaya ng oras sa mahabang engagement. Ang ilaw ng fluorescent ay umalingaw-ngaw sa itaas, nagpapalabas ng matitinding anino sa mga tool na nakakalat sa aking workbench. Sinulyapan ko ulit ang video habang hawak ni Vina ang telepono, pinapanood ang mukha ni Javier. Mayroon siyang isang ekspresyon nang akala niya walang nakatingin na nagpakipot sa dibdib ko. Ipakita mo sa akin ulit ang singsing na yan, sabi ko, lumapit pa. Iniabot niya ang kanyang kamay at maingat kong pinag-aralan ang diamante. Ito ay walang depekto, mahal, ang uri ng singsing na inilaan upang mag-impress sa halip na magpahayag ng pag-ibig. Ang setting ay moderno, malamig at tila kulang sa init ng simpleng band na ibinigay ko sa kanyang ina. 21 taon na ang nakakaraan. Napakaganda, Vina. Talagang napakaganda, hindi ba? Ang ganda talaga ng taste niya. Ibinawi niya ang kanyang kamay, hinahangaan ang paraan kung paano sinasalamin ng bato ang ilaw. Gusto kanyang imbitahan sa hapunan bukas ng gabi para makilala kayo ng maayos. Tumango ako, iniisip na ang suwit na nakasabit sa aking aparador. Nagtataka kung magiging maganda ba ito para sa lugar na nasa isip ni Javier. Ang mantsa ng langis sa aking workshirt ay tila mas madilim, mas halata sa ilalim ng malakas na ilaw ng garahe. Gusto ko iyon, sabi ko. Bagaman ang kaba ay gumagapang sa aking likod na parang malamig na mga daliri. Tayo lang tatlo? Oo, ang mga magulang niya ay hindi pa babalik hanggang bago ang kasal. Pero perpekto yan, actually, dahil magkakaroon siya ng buong atensyon mo. Hinalikan niya ang aking pisngi, iniwan ang amoy ng kanyang pabango na hinaluan ng hangin ng taglamig na nakakapit pa rin sa kanyang coat. Habang papunta siya sa pinto na nagkokonekta sa garahe at sa bahay, huminto siya. Dad, magugustuhan mo siya kapag nakilala mo siya ng lubusan. Ipinapangako ko. Ang pinto ay sumara sa likod niya. Iniiwan akong mag-isa kasama ang kalahating na buong motorsiklo at ang eko ng kanyang mga salita. Kinuha ko ulit ang wrench, ngunit nagsimula ng manginig ang aking mga kamay ng kaunti. Ang video ay naglaro ulit sa aking isip. Ang walang pakialam na kilos ni Javier, ang nagmamadaling timeline, ang wala niyang mga magulang. Isinara ko ang pinto ng garahe at pumasok sa loob. Ngunit ang malamig na pakiramdam sa aking dibdib ay walang kinalaman sa gabing Enero. Matapos siyang mag-hang up, tumayo ako sa aking maliit na kusina. Tumitingin sa bahay na pinaghirapan kong panatilihin. Ang ref ay natatakpan ng artwork ni Vina mula sa elementary school, mga litrato mula sa kanyang college graduation, mga alaala ng isang buhay na itinayo sa pag-ibig sa halip na pera. Ang ilaw ng umaga ay nagbunyag ng bawat worn edge, bawat lugar kung saan pinili ko ang function sa halip na form dahil hinihingi ito ng aking budget. Ginugol ko ang hapon sa paghahanda na parang naghahanda ako para sa isang inspeksyon. Ang aking isang magandang suit, navy blue, binili para sa college graduation ni Vina, ay nakasabit sa pinto ng aparador habang iniisip ko kung papasa ba ito sa Las 7 Estrellas. Ang tela ay kalidad, ngunit ito ay 5 taong gulang at nagpakita ng maingat na pagtatabas na ginawa ko sa isang maliit na punit malapit sa bulsa. Sa salamin ng banyo, pinag-aralan ko ang aking refleksyon ng may brutal na katapatan. 8 taong gulang, ang buhok ay mas kulay abo kaysa kayumanggi. Ang mukha ay minarkahan ng mga dekada ng panlabas na trabaho at ang stress ng pagiging single parent. Ang aking mga kamay ay nagdala ng mga peklat mula sa mga taon ng mekanikal na trabaho. Kaluses na nagsasalita ng marangal na paggawa, hindi ang manicured hands ng isang tao na kumikita sa kanyang buhay sa mga spreadsheet at market analysis. Maingat akong nag-ahit gamit ang electric razor na ibinigay sa akin ni Vina noong nakaraang Pasko. Sabi niya, magbibigay ito sa akin ng isang profesional na hitsura at tinanggap ko ito ng may kasiyahan. Alam na nag-aalala siya tungkol sa akin sa mga paraan na binabaligtad ang aming tradisyonal na mga papel. Ang suit ay magkasya ng maayos,
bagaman ito ay tila kakaiba pagkatapos ng mga buwan ng mga damit sa trabaho at kaswal na damit. Pinanatili ko ang aking sarili sa magandang shape sa kabila ng aking edad, ngunit ang formal na damit ay nagbigay diin kung gaano bihirang mayroon akong okasyon na magbihis ng maayos. Karamihan sa aking social life ay umiikot sa mga neighborhood barbecue at mga birthday dinner ni Vina. Mga kaganapan kung saan mas mahalaga ang comfort kaysa sa hitsura. Habang inaayos ko ang aking tie, naisip ko ang mga katanungan na gusto kong itanong nang hindi nagmumukhang mapanghimasok. Gaano katagal niya alam na gusto niyang pakasalan si Vina? Ano ang kanyang pangmatagalang plano? Naiintindihan ba niya kung anong uri ng babae siya? Isang tao na pinahahalagahan ang loyalty at kindness sa halip na material success. Ngunit sa ilalim ng magalang na mga katanungan na pinaplano ko, ang mas madilim na mga katanungan ay nagkukubli. Bakit ang pagmamadali na magpakasal? Bakit ang kanyang mga magulang ay conveniently absent? At pinakaimportante, mahal ba niya ang aking anak para sa kung sino siya o para sa kung ano ang kinakatawan niya sa kanya? Nakita ko ang aking sarili na nag-iisip ng strategically sa paraan na natutunan kong suriin ang mga sitwasyon sa panahon ng aking mga taon sa militar, basahin ang terrain, tukuyin ang potensyal na banta, magplano ng maraming diskarte sa layunin. Ang layunin ngayong gabi ay simple, unawain kung anong uri ng lalaki ang gustong pakasalan ng aking anak. Ang litrato sa aking dresser ay nagpakita kay Vina sa edad na 10, gap-toothed at nakangiti, habang hinahawakan niya ang isang isda na nahuli namin sa isang camping trip sa upstate. Ipinilit niya na bait ang kanyang sariling kawil, tumatanggi na hayaan ko itong gawin para sa kanya. Kaya kong gawin ang mga bagay sa aking sarili, Dad. Sabi niya na may katangiang pagpapasya. Ang malayang espiritu na iyon ay nagsilbi sa kanya ng maayos sa kolehiyo at sa pagbuo ng kanyang interior design career. Ngunit ginawa rin siyang mahina sa mga tao na maaaring maling maintindihan ang kanyang kabaitan bilang pagiging naive, ang kanyang tiwala bilang kahinaan. Kinuha ko ang aking mga susi at wallet, sinuri ang address na text sa akin ni Vina. Ang pagsakay sa subway papunta sa Makati ay magbibigay sa akin ng oras upang kumalma, upang maghanda para sa anumang bersyon ni Javier Montejo na malapit kong makilala, ang kumpiyansa na lalaki mula sa mga posts sa social media, o marahil ay ibang tao sa personal, isang tao na karapat-dapat sa pag-ibig ng aking anak. Sa labas, ang hangin ng Enero ay kumagat sa aking mukha habang isinara ko ang pinto sa harap. Kumaway si Aling Nena mula sa kanyang bintana at kumaway ako pabalik, nagpapasalamat sa mga kapitbahay na nagbantay kay Vina at sa akin sa loob ng maraming taon. Ang uri ng community bonds na hindi mabibili ng pera. Habang naglalakad ako papunta sa subway station, napagtanto ko na papalapit ako sa hapunan na ito sa parehong paraan na minsan akong lumapit sa potensyal na mapanganib na mga sitwasyon sa ibang bansa. Alert, handa, ngunit umaasa para sa pinakamahusay na kinalabasan. Ngayong gabi, malalaman ko kung ang aking anak ay pumili ng isang partner o isang predator. Ang taxi ay lumayo mula sa curb sa Ayala Avenue. Iniiwan akong nakatayo sa harap ng imposing facade ng Las Siete Estrellas. Ang mga crystal chandelier ay kumikinang sa pamamagitan ng floor-to-ceiling na mga bintana, at isang doorman na may puting guantes ay nagkumpas patungo sa pasukan na may practiced elegance. Inayos ko ang aking tie sa huling pagkakataon, ramdam ang bigat ng bawat piso na gagastusin ng lugar na ito. Sa loob, ang mga marble floor ay nagre-reflect ng malambot na glow ng amber lighting. Ang iba pang mga diner ay nagsalita sa hush tones. Ang kanilang damit ay nagkakahalaga ng higit sa aking buwanang bayad sa mortgage. Ang hostess, isang dalaga na may perpektong posture at isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata, ay tiningnan ako mula ulo hanggang paa na may bahagyang nakatagong pagtatasa. Party ni Vina, sabi ko. Pinapanatiling steady ang aking boses. Inakay niya ako sa mga mesa kung saan ang mga lalaki ay nagsusuot ng mga relo na nakakuha ng ilaw na parang maliliit na araw, at ang mga babae ay naglalagay ng kanilang sarili sa mga alahas na kumikinang sa bawat kilos. Agad kong nakita si Vina
ang kanyang mukha ay umiilaw habang masigla siyang kumaway mula sa isang corner booth. Sa tabi niya ay nakaupo si Javier, tinitingnan ang kanyang telepono na may kaswal na walang pakialam ng isang tao na nasanay na panatilihin ang iba na naghihintay. Dad! Tumayo si Vina habang papalapit ako, ngunit nanatili si Javier na nakaupo hanggang sa huling posibleng sandali, tumataas ng dahan-dahan na parang ang pagsisikap ay nakakagulo sa kanya. Mr. Santos? Ang kanyang handshake ay limp, walang pakialam, tumatagal ng eksakto ng sapat upang maiwasan ang outright rudeness. Marami nang nasabi sa akin si Vina tungkol sa iyo. Ang paraan ng pagsasabi niya nito ay nagmumungkahi na sinabi niya sa kanya ng sobra para sa kanyang comfort. Gayon din, sagot ko, pag-aayos sa upuan sa harap nila. Congratulations sa inyong engagement. Ang ngiti ni Javier ay puro ngipin at walang init. Salamat, kami ay napaka-excited tungkol sa aming kinabukasan na magkasama. Nagsignal siya sa waiter na may imperious gesture. Ang wine selection ngayong gabi ay ang 2009 Bordeaux, bottle service. Walang konsultasyon, walang tanong tungkol sa mga kagustuhan. Tumango ang waiter ng may paggalang at nawala. Kaya, Mr. Santos. Sumandal si Javier sa kanyang upuan, ang mga daliri ay nakatayo na parang isang tao na nagsasagawa ng isang interview. Sabi ni Vina, nagtatrabaho ka gamit ang iyong mga kamay. Iyan ay dapat na satisfying. Ang paghinto bago ang satisfying ay nagdala ng mga volume. Ako ay isang mekaniko, sabi ko ng simple. Inaayos ko ang mga bagay na sira. Gaano ka refreshingly honest. Ang kanyang tawa ay may matalas na mga gilid. Ako ay nasa financial services mismo. Portfolio management. High-stakes investments. Ibang mundo, sa palagay ko. Umunat si Vina sa mesa upang pisilin ang aking kamay. Ganap na nirebuild ni Dad ang kanyang motorsiklo mula sa simula. Napakaganda. Isang vintage Harley mula sa 70s. Mga motorsiklo. Sinuri ni Javier ang kanyang Rolex ng mayabang. Mapanganib na hobby para sa isang taong tulad mo, hindi ba? Bagaman sa palagay ko ang iba't ibang henerasyon ay may iba't ibang ideya tungkol sa angkop na mga panganib. Dumating ang wine at si Javier ay nagsagawa ng isang detalyadong tasting ritual habang naghihintay ang sommelier. Tumango siya ng pag-apruba na parang nagbibigay ng isang malaking pabor. Pagkatapos ay nagkumpas para punan ang aming mga baso nang hindi nagtatanong kung gusto ba namin ng wine. Sabi sa akin ni Vina ang tungkol sa iyong quaint neighborhood sa Maynila. Patuloy niya habang iniikot ang kanyang baso. Napaka-authentic, very working class. Naiisip ko na ang pakiramdam ng komunidad ay dapat na magbayad para sa iba pang mga limitasyon. Anong mga limitasyon? Ang tanong ay lumabas bago ko pa ito mapigilan. Lumawak ang ngiti ni Javier. Ay, wala namang tiyak. Lamang na kapag naranasan mo na ang ilang mga pamantayan ng pamumuhay, nagiging mahirap na pahalagahan ang mas simpleng mga kasiyahan. Ngunit iyon ay generational, sa palagay ko. Ang iyong henerasyon ay nagpapahalaga ng iba't ibang mga bagay. Ang aking henerasyon, ang pang-aapi ay tumulo na parang pulot mula sa isang sirang jar. Tulad ng? Tanong ko. Tradisyonal na mga halaga sa palagay ko. Matigas na trabaho para sa sarili nitong kapakanan sa halip na working smart. Loyalty sa mga outdated concepts sa halip na pag-aangkop sa modernong realities. Nagkumpas siya sa paligid ng restaurant. Ang mga lugar na tulad nito, halimbawa, ang iyong henerasyon ay maaaring makita ito bilang wasteful extravagance, habang nakikita namin ito bilang investment sa mga karanasan na mahalaga. Si Vina ay gumalaw ng hindi komportable. Javier, pinahahalagahan din ni Dad ang magagandang bagay. Siyempre, pinahahalagahan niya, putol ni Javier ng maayos. Hindi ko naman sinasadya na iminumungkahi ang iba. Iba lang ang perspectives sa value at tagumpay. Bumalik siya sa akin. Sabihin mo sa akin, Mr. Santos, ano ang itinuturing mong pinakadakilang tagumpay mo? Ang tanong ay isang bitag, maganda ang pagkakagawa. Sagutin ng may pagmamataas at makakahanap siya ng paraan upang bawasan ito. Sagutin ng may humility
at bibigyan niya ito ng kahulugan bilang patunay ng limitadong ambisyon. Ang pagpapalaki kay Vina, sabi ko. Kahanga-hanga, tumango siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng calculation. Ang pagiging single parent ay dapat na mahirap. Limitado ang mga resources na iisip ko. Hindi katakataka na pinahahalagahan ni Vina ang pagkakaroon ng isang tao na makakapagbigay ng maayos para sa kanyang kinabukasan. Ang mga salita ay tumama na parang pisikal na suntok. Bawat isa ay tumpak na nakatarget. Ang mukha ni Vina ay namula. Javier, pakiusap. Ano? Inaamin ko lang ang mga sakripisyo ng iyong ama. At ngayon na nasa larawan ako, ang mga araw ng paghihirap ay tapos na. Nararapat kay Vina ang mas pinong mga bagay sa buhay. Hindi ba, Mr. Santos? Hinawakan ko ang aking napkin hanggang ang aking mga buko ay naging puti. Sa paligid namin, ang kristal ay nagklink laban sa China na lumilikha ng isang soundtrack ng kayamanan at pribilehiyo na biglang naramdaman na nakakabigla. Lumapit ang waiter na may mga menu, ngunit iwinagayway ni Javier siya. Actually, sa palagay ko handa na kami para sa check. Bumalik ang waiter na may isang leather folder. Inilalagay ito sa tabi ng siko ni Javier na may practice discretion. Sa pamamagitan ng crystal at candlelight, pinanood ko ang fiancé ng aking anak na suriin ang bayarin na may theatrical attention. Ang kanyang mga kilay ay tumataas sa mock surprise. Well, ngayon, sabi niya, dahan-dahang inilipat ang check sa puting tablecloth patungo sa akin. Naniniwala ako na idinidikta ng tradisyon na ang ama ng ikakasal ang humahawak ng hapunan. Ang numero sa bayarin ay nagpakipot ng aking tiyan, 18,000, mas mahal kaysa sa ginugol ko sa groceries sa loob ng isang buwan. Javier, hindi iyan kinakailangan, nagsimula si Vina. Ang kanyang boses ay naiinis. Kakulangan, Sinta. Iwinagayway niya ang kanyang pagtutol nang hindi tumitingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa aking mukha na parang isang mandaragit na nanonood ng biktima. Gusto ng iyong ama na ipakita ang kanyang suporta para sa ating engagement. Hindi ba, Mr. Santos? Ang katahimikan ay umunat sa pagitan namin na parang isang wire sa ilalim ng tensyon. Ang iba pang mga diner ay nagpatuloy sa kanilang mga pag-uusap, hindi alam ang tungkol sa slow-motion disaster na nagaganap sa aming corner table. Isang babae sa susunod na mesa ang tumawa sa sinabi ng kanyang kasama. Ang tunog ay maliwanag at walang pakialam sa amber-lit atmosphere. Siyempre, patuloy ni Javier, sumandal sa kanyang upuan ng may kasiyahan. Ang iyong henerasyon ay marahil ay hindi naiintindihan ang modernong mga kaugalian. Sa aking bilog, ito ay kung paano ginagawa ang mga bagay. Nanginginig ang aking mga kamay habang umabot ako sa aking wallet. Ang katad ay worn smooth. Mula sa mga taon ng paggamit, isang working man's wallet na hindi kailanman nagdala ng uri ng pera na inaasahan ng restaurant na ito. Nararamdaman ko si Vina na nanonood sa akin. Ang kanyang mukha ay maputla sa candlelight. Dad, pakiusap. Kaya ko. Huwag. Inilagay ko ang aking credit card sa check. Nagdarasal na ang transaksyon ay magpatuloy. Ayos lang, prinsesa. Ang ngiti ni Javier ay matagumpay. Napakahusay. Talagang pinahahalagahan ko ang isang lalaki na nauunawaan ang tamang protocol. Sinuri niya ulit ang kanyang telepono. Nag-scroll sa mga mensahe na parang ang sandali ng aking kahihiyan ay nakalimutan na. Alam mo, Mr. Santos, nag-aalala si Vina na baka hindi mo aprubahan ang aming relasyon. Sabi ko sa kanya, ang mature adults ay palaging nakakahanap ng mga paraan upang magkasundo. Ang salitang mature ay lumapag na parang sampal. Sa paligid namin, ang restaurant ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kasaganaan, ang clink ng mamahaling silverware, ang bulong ng designer fabrics, ang malambot na tawa ng mga tao na kabilang sa mga lugar na tulad nito. Hindi ko kailanman naramdaman na mas tulad ng isang outsider. Naniniwala lang ako sa pagtrato sa mga tao ng may respeto, sabi ko ng maingat. Respeto? Tumingin si Javier mula sa kanyang telepono. Ang mga kilay ay tumaas sa maliwanag na pagkalito. Akala ko ay nagiging lubos akong respectful. Pagkatapos ng lahat,
Pinapayagan kitang panatilihin ang tradisyonal na mga kaugalian. Ang ilang mga lalaki sa aking posisyon ay maaaring igiit ang modernong mga kaayusan, ngunit naiintindihan ko ang kahalagahan ng pagpapaalam sa mas matandang henerasyon na makaramdam ng useful. Ang baso ng wine ni Vina ay nanginginig sa kanyang kamay. Javier, pakiusap. Huminto ka. Huminto sa ano, darling? Nakikipag-usap lang ako sa iyong ama. Ang kanyang tono ay inosente, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang na may masamang kasiyahan. Maliban kung hindi siya komportable sa matapat na talakayan tungkol sa aming iba't ibang background. Bumalik ang waiter na may credit card ko at isang resibo. Pinirmahan ko ito ng kamay na bahagyang nanginginig. Ang tip amount ay masakit, ngunit kinakailangan upang mapanatili ang dignidad sa harap ng mga staff. 18,800 sa kabuuan, halos isang linggong sweldo. Nandyan na tayo, sabi ni Javier ng maliwanag, na parang gumawa siya sa akin ng isang pabor. Walang tulad ng isang mahusay na pagkain upang magkasama ang pamilya, bagaman sa palagay ko ito ay isang hakbang mula sa iyong karaniwang mga karanasan sa pagkain, Mr. Santos. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang aking upuan ay kumikiskis laban sa marble floor. Ang tunog ay tila umalingaw-ngaw sa biglaang tahimik na bumagsak sa aming mesa. Tumingin sa akin si Vina na may mga mata na nagkaroon ng lumalagong horror at pag-unawa. Salamat sa hapunan, patuloy ni Javier. Nakaupo pa rin, nakangiti pa rin. Sigurado akong pahahalagahan ni Vina na makita kung gaano kahusay ang pagsasama ng kanyang dalawang paboritong lalaki. Ang kaswal na kalupitan nito, ang paraan kung paano niya inayos ang aking kahihiyan habang ipinuposisyon ang kanyang sarili bilang gracious ay kinuha ang aking hininga. Hindi ito kaba o social awkwardness. Ito ay sadyang character assassination na ginawa ng may surgical precision sa harap ng aking anak. Dad, bulong ni Vina, tumayo rin. Ang kanyang engagement ring ay nakakuha ng candlelight, nagtatapon ng mga sparkles sa tablecloth na parang nakakalat na mga bituin. Tiningnan ko si Javier, nakaupo pa rin sa kanyang upuan na may kumpiyansa ng isang tao na hindi kailanman nakaharap sa tunay na mga kahihinatnan para sa kanyang mga aksyon. Ang kanyang mamahaling suit, ang kanyang perpektong buhok, ang kanyang smug expression. Lahat ng bagay tungkol sa kanya ay sumigaw ng pribilehiyo at entitlement. Vina, sabi ko ng tahimik, sa palagay ko kailangan nating mag-usap. Ang alcove ay madilim na ilaw, dinisenyo para sa intimate conversation at pribadong mga sandali. Sa pamamagitan ng amber glass, nakikita ko ang abalang kalsada ng Makati sa labas. Normal na mga tao na nabubuhay ng normal na buhay, hindi alam ang tungkol sa maliit na drama na naglalaro sa likod ng crystal at marble. Dad, ako, nagsimula si Vina, pagkatapos ay huminto. Ang kanyang mga kamay ay nag-twist na magkasama sa kanyang kandungan. Prinsesa, pinanatili kong gentle ang aking boses, bagaman ang aking dibdib ay nasunog pa rin sa suppressed anger. Kailangan mong pag-isipan kung paano niya tayo trinato ngayong gabi. Tinitigan niya ang mesa sa pagitan namin. Ang kanyang engagement ring ay nakakuha ng malambot na ilaw. Siguro kinakabahan lang siya, mahirap ang mga unang impression at alam niya kung gaano kakahalaga sa akin. Iyon ba ay kaba? Tanong ko ng tahimik. Ang paraan kung paano siya nagsalita tungkol sa ating kapitbahayan. Ang paraan kung paano niya ako pinabayad habang kumikilos na parang ginagawa niya sa akin ang isang pabor. Ang kanyang mukha ay namula, ngunit hindi pa rin niya titingnan ang aking mga mata. Sanay siya sa ibang mundo, Dad. Iba't ibang kaugalian. Siguro normal lang sa kanya. Vina, tumingin ka sa akin. Itinaas niya ang kanyang ulo nang nag-aatubili at nakita ko ulit ang aking maliit na anak, ang bata na dating gumagapang sa aking kandungan kapag ang mundo ay nararamdaman na masyadong malaki at nakakagulo. Ang isang tao na tunay na nagmamahal sa iyo
ay hindi kailanman sadyang hihikayatin ang iyong ama, sabi ko. Hindi niya gagawing mock ang kapitbahayan kung saan ka lumaki o tatanggalin ang trabaho na naglagay ng pagkain sa iyong mesa. Pero mahal ko siya, bulong niya, at ang mga salita ay tila isang plea. At sabi niya, mahal niya ako. Naniniwala ako na mahal mo siya. Ngunit honey, ang pag-ibig ay hindi sapat kung hindi ito ibabalik sa parehong paraan. Umabot ako sa mesa, tinatakpan ang kanyang mga kamay ng akin. Nakita ko ang kanyang uri dati. Nagsisimula sila sa maliit na disrespect at nagtatayo mula roon. Ngayong gabi ay isang pagsubok upang makita kung gaano karami ang aking tatanggapin, kung gaano karami ang iyong paumanhin. Tahimik siya sa loob ng isang mahabang sandali, nakatingin sa aming mga joined hands. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay halos hindi naririnig. Nakita ko kung paano siya tumingin sa iyo. Hindi iyon ka ba, hindi ba? Hindi, Sinta, hindi. Hindi siya kailanman nagsalita sa akin sa ganoong paraan, sabi niya nang mabilis, na parang ang pagtatanggol sa kanya ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng mga kaganapan sa gabi. Palagi siyang matamis at attentive. Sigurado akong naging ganoon siya. Maganda ka, matagumpay, mabait, lahat ng gusto ng isang lalaking tulad niya na i-acquire. Ang salita ay natikman ng mapait sa aking bibig. Ngunit ang acquisition ay hindi pag-ibig, Vina. Ang pag-ibig ay nangangahulugang pagpapahalaga sa kung ano ang pinahahalagahan ng isang tao, hindi pagtatanggal nito. Ang luha ay nagtipon sa kanyang mga mata. Paano kung tama ka? Paano kung nagawa ko ang isang kahilahilakbot na pagkakamali? Ang tanong ay sumira sa aking puso. Naisip ko ang lahat ng mga oras na pinanood ko siyang nagpupumilit sa mga desisyon. Gustong protektahan siya mula sa bawat pagkabigo, ngunit alam na kailangan niyang matutunan na magtiwala sa kanyang sariling paghuhusga. Kung gayon, alamin mo kung ano ang gagawin sa susunod, sabi ko ng simple. At tandaan mo na anuman ang mangyari, hindi ka nag-iisa. Mayroon kang mga tao na nagmamahal sa iyo para sa eksakto kung sino ka. Ang mga tao na hindi ka kailanman hihilingin na mapahiya sa kung saan ka nagmula. Pinunasan niya ang kanyang mga mata gamit ang cloth napkin. Nag-iwan ng maliit na madilim na mga spot sa mamahaling tela. Akala ko napakatalino ko, napakalaya. Paano ko hindi nakita ito? Dahil mayroon kang mabuting puso at naniniwala ka sa pinakamahusay sa mga tao. Huwag mong hayaan ang sinuman na isipin mo na iyon ay isang kahinaan. Kinabig ko ang kanyang mga kamay. Karapat-dapat ka sa isang tao na nagpaparangal sa kung ano ang pinahahalagahan mo, hindi sa isang tao na nakikita ang iyong pag-ibig bilang isang hakbang sa kanyang social ladder. Sa pamamagitan ng glass partition ng alcove, nakita ko si Javier na nasa aming mesa pa rin. Nagsasalita ngayon ng masigla sa kanyang telepono. Ang kanyang body language ay nakaka-relax, kumpiyansa, isang tao na naniniwala na nanalo siya ng isang mahalagang tagumpay. Iniisip ko pa rin kung paano siya nagsalita tungkol sa ating kapitbahayan, sabi ni Vina, nang dahan-dahan, na parang ito ay isang bagay na nakakahiya sa halip na bahay. Kami ng iyong ina ay pumili ng kapitbahayan na iyon dahil puno ito ng mabubuting tao na nagbabantay sa isa't isa. Lumaki ka na napapalibutan ng mga guro at bombero at may-ari ng tindahan na alam ang iyong pangalan at nanood sa iyo na lumaki. Hindi iyon isang bagay na ikahihiya. Alam ko, sabi niya, ngunit ang kanyang boses ay hindi sigurado. Alam mo ba? Dahil sa paraan ng pagsasalita niya ngayong gabi, iisipin mo na ang marangal na trabaho ay isang bagay na itatago, na parang ang mga kamay na nagtayo ng iyong treehouse at nagturo sa iyo na magpalit ng gulong ay nakakahiya sa anumang paraan. Tumingin siya pabalik kay Javier na natapos na ang kanyang tawag at sinusuri ngayon ang kanyang relo ng may halatang impatience. Marahil nagtataka siya kung bakit kami nagtatagal. Hayaan mo siyang magtaka. Pinanatili kong steady ang aking boses, bagaman ang bahagi ko ay gustong magmarcha pabalik sa mesang iyon at ipaliwanag ang ilang mga bagay tungkol sa respeto. Ang pag-uusap na ito ay tungkol sa iyo, hindi sa kanya. Ano ang dapat kong gawin, Dad? Ang tanong na kinatatakutan ko
at inaasahan ng pantay-pantay. Naisip ko si Marisa tungkol sa payo na ibibigay niya sa aming anak sa sandaling ito. Ikaw lang ang makakapagpasya niyan, prinsesa. Ngunit anuman ang piliin mo, narito ako. At kung kailangan mo ng isang ligtas na lugar upang mapunta, laging bukas ang aming pinto. Tumango siya, sariwang luha ang bumabagsak. Mahal kita, Dad. Mahal din kita, Sinta, higit sa alam mo. Tumayo siya ng dahan-dahan, inaayos ang kanyang damit at nagko-compose ng kanyang sarili. Kailangan kong bumalik. Gusto na niyang umalis sa lalong madaling panahon. Tumayo din ako, nakikipaglaban sa urge na hilahin siya sa aking mga bisig at dalhin siya pauwi tulad ng ginawa ko noong maliit pa siya at sinasaktan ng mundo ang kanyang damdamin. Tandaan mo lang kung ano ang pinag-usapan natin, okay? At magtiwala sa iyong instincts. Mas mahusay sila kaysa sa iniisip mo. Naglakad kami pabalik sa main dining room ng magkasama. Ang kanyang kamay ay nakalagay ng bahagya sa aking braso. Ang taxi ay lumayo mula sa Las 7 Estrellas, habang ang kumikinang na fakad ng Makati ay nagsimulang kumupas sa likuran namin. Sumalampak ako laban sa worn vinyl seat. Ramdam ang bawat isa sa aking 58 taon na naninirahan sa aking mga buto na parang malamig na taglamig. Ang radyo ng driver ay nagpatugtog ng malambot na jazz, isang matalim na kaibahan sa symphony ng mga busina ng kotse at siren na bumubuo sa walang hanggang soundtrack ng lungsod. Sa pamamagitan ng fogged window, pinanood ko ang pagbabago na nagaganap. Ang mga matataas na glass monument ay nagbigay daan sa mas matandang mga gusali ng ladrilyo. Ang mga designer storefront ay pinalitan ng corner bodega at laundromats. Ang mga tao sa sidewalk ay nagbago rin. Mula sa mga power suit at designer heels hanggang sa mga damit sa trabaho at praktikal na sapatos. Ang aking mundo, ang mundo na ginugol ni Javier sa gabi sa pangaasar. Nahanap ng aking kamay ang gintong kadena sa ilalim ng aking shirt. Ang mga daliri ay nagsasara sa paligid ng mainit na metal ng singsing sa kasal ni Marisa. 14 taon mula noong inilagay ko ito sa kanyang daliri, at 10 mula noong kinuha ko ito sa huling pagkakataon. Ang pangako na ginawa ko sa tabi ng kanyang kama ay umalingaw-ngaw sa tahimik na espasyo ng taxi. Ingatan mo ang ating anak, Gus. Ilayo mo siya sa sino mang sasaktan sa kanya. Naisip ko na naiintindihan ko kung ano ang ibig sabihin noon. Mga gasgas sa tuhod at teenage heartbreak. Marahil ang ilang lalaki sa kolehiyo na hindi pinahahalagahan ang kanyang halaga. Hindi ko kailanman naisip ang isang tao na tulad ni Javier na maaaring hiniwaan ang kanyang self-worth sa ribbons habang nakangiti at tinawag itong pag-ibig. Ang San Juanico Bridge or simply Tulay sa Manila ay nakaunat sa harap. Ang mga cable nito ay nakakakuha ng refleksyon ng mga ilaw sa kalye na parang isang web ng mga silver thread. Sa ibaba ng Ilog Pasig or simply Ilog ay dumaloy ng madilim at walang katapusan patungo sa harbor kung saan una akong tumapak sa Maynila. 40 taon na ang nakakaraan, sariwa mula sa serbisyo na walang anuman kundi pag-asa at pagpapasya. Ano ang gagawin mo, Sinta? Bulong ko sa bintana, pinapanood ang mukha ni Marisa na nabuo sa condensation. Paano ko siya poprotektahan nang hindi siya nawawala? Ngunit alam ko kung ano ang sasabihin niya. Hindi kailanman tinolerang ni Marisa ang mga bully kung sila ay nagsusuot ng mamahaling suit o punit-punit na maong. Noong si Vina ay 8 taong gulang at hinila ni Tommy Morrison ang kanyang mga tirintas sa paaralan, nagmarcha si Marisa sa playground na iyon at binigyan si Tommy ng isang lecture tungkol sa respeto na nag-iwan sa kanya ng malawak na mata at humihingi ng tawad. Hindi sa pamamagitan ng pagbabanta o pananakot, ngunit sa pamamagitan ng simple, nagwawasak na kapangyarihan ng moral authority. Ang taxi ay lumiko mula sa tulay patungo sa pamilyar na teritoryo. Ang mga brownstone apartment na may fire escapes na zigzagging pababa sa kanilang mga mukha. Maliit na front yard kung saan ang mga tao ay nagtanim ng mga kamatis at rosas ng pantay-pantay. Ang bintana ni Aling Nena ay kumikinang na dilaw. Ang kanyang evening teleserye ay nagbibigay ng soundtrack sa settling rhythm ng kapitbahayan. Naisip ko ang mukha ni Vina sa tahimik na alcove na iyon.
Ang paraan kung paano ang kanyang katiyakan ay nag-crack noong tinanong ko siya na tingnan talaga ang pag-uugali ni Javier. Nagsisimula na siyang makita ito. Ang pang-aapi na nakabalat kayo bilang charm, ang kontrol na nagpapanggap bilang care. Ngunit ang pagtingin at pagtanggap ay iba't ibang mga bagay, lalo na kapag ang iyong puso ay namuhunan sa ibang kwento. Ang aking dibdib ay kumikipot habang nire-replay ko ang mga kahihiyan sa gabi. Ang paraan kung paano tinanggal ni Javier ang aming kapitbahayan bilang quaint, na parang ang lugar kung saan ko pinalaki ang aking anak ay isang uri ng museum exhibit. Ang kinakalkulan na kalupitan ng pag-slide ng check na iyon sa mesa. Alam kung ano ang eksaktong gastos sa akin. Alam na babayaran ko ito para sa kapakanan ni Vina. Ang taxi ay bumagal, lumiko sa aking kalye, kung saan ang mga puno ay nagsisimula pa lamang magpakita ng mga unang pahiwatig ng mga spring buds. Ang mga ilaw sa porch ay lumikha ng mga pool ng welcome warmth, at nakita ko si Ginoong Cruz sa kabilang kalye na inilalagay ang kanyang basura para sa koleksyon bukas. Normal na mga tao na nabubuhay ng normal na buhay, nagtatayo ng isang bagay na solid gamit ang kanilang mga kamay at puso. Gumugol ako ng 30 taon sa kapitbahayan na ito na nanonood ng mga bata na lumaki at lumayo, tumutulong sa mga kapitbahay sa pamamagitan ng diborsyo at pagkawala ng trabaho at pagdiriwang ng pamilya. Ito ang mga tao na nakita ni Javier na mas mababa sa kanya, mga guro at mekaniko, at may-ari ng tindahan na sinukat ang kanilang halaga sa mga relasyon sa halip na mga bank account. Ang singsing sa kasal ay pinindot laban sa aking dibdib habang ang taxi ay huminto sa aking bahay. Sa pamamagitan ng bintana sa harap, nakita ko ang living room kung saan tinuruan ko si Vina na itali ang kanyang sapatos, kung saan pinanood namin ang Saturday morning cartoons at nagtayo ng blanket fort na sumasaklaw sa kalahati ng mga kasangkapan. Kung saan kami ni Marisa ay nagplano ng aming kinabukasan, at kung saan pinalaki ko ang aming anak nang mag-isa nang ang kinabukasan na iyon ay na-cut short. Ipinangako ko sa iyo na panatilihin ko siyang ligtas, sabi ko sa walang laman na upuan sa tabi ko. Ang batang iyon ay mapanganib, Marisa, hindi sa mga kamao o sandata, ngunit sa isang bagay na mas masahol pa. Gusto niya siyang ariin, hindi mahalin. Ang metro ay nag-click off at ibinigay ko sa driver ang cash na may isang tip na makakatulong sa kanya na makauwi sa kanyang sariling pamilya. Habang siya ay lumayo, tumayo ako sa sidewalk na nakatingin sa bahay na nagpatuloy sa 3 henerasyon ng marangal na pamumuhay. Bukas tatawagan ko si Vina. Mag-uusap kami, talagang mag-uusap, tungkol sa kung ano ang nakita niya ngayong gabi at kung ano ang ibig sabihin nito para sa kanyang kinabukasan. Hindi ko susubukan na kontrolin ang kanyang pagpipilian, ngunit titiyakin ko na naiintindihan niya kung anong pagpipilian ang ginagawa niya. At kung nagpasya si Javier na i-escalate ang digmaang ito, well, matututunan niya na ang underestimating ng isang tao batay sa kanyang mga damit sa trabaho ay isang pagkakamali na nagdadala ng mga kahihinatnan. Umakyat ako sa harap na hakbang ng dahan-dahan. Ang susi ay lumiko sa lock ng pinto na laging bukas sa sinumang nangangailangan ng kanlungan o karunungan o isang mainit na pagkain at isang tao na makinig. Sa loob, ang bahay ay naghintay ng tahimik, puno ng mga alaala at ang pangako ng anumang darating sa susunod. 6 na linggo ang lumipas mula noong disastrous na hapunan na iyon. 6 na linggo ng tense phone calls at maingat na pag-uusap. Nagtatanong si Vina tungkol sa respeto, tungkol sa mga relasyon, tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng pag-ibig at pag-aari. Ang bawat pag-uusap ay gumawa kay Javier na mas agitated, mas desperado na mabawi ang kontrol. Ang tunog ng isang mamahaling makina ay pumutol sa tahimik na gabi ng Maynila na sinundan ng isang pinto ng kotse na nag-slam na may hindi kinakailangang puwersa. Sa pamamagitan ng aking bintana sa harap, pinanood ko si Javier na naglalakad sa walkway
Ang kanyang mamahaling coat ay humahampas sa likuran niya na parang isang battle flag. Hindi siya kumatok, pinalo niya. Binuksan ko ang pinto upang makita siya na nakatayo sa aking porch. Ang kanyang karaniwang polished veneer ay nag-crack at pangit. Kung walang imbitasyon, itinulak niya ako na dumaan sa living room. Ang kanyang mga mata ay taking in ang katamtaman ng mga kasangkapan at mga litrato ng pamilya na may hindi nakatagong paghamak. Kailangan nating mag-usap, sabi niya, umiikot upang harapin ako. Ngayon, sinara ko ang pinto ng sadyang pinapanatili itong unlock. Tungkol sa ano? Huwag kang magkunwari na tanga sa akin. Ang kanyang boses ay matalim, aggressive. Iba na si Vina mula noong hapunan na yon. Nagtatanong siya, may mga doubt siya. Alam kong nilalason mo ang kanyang isip laban sa akin. Ginawa ko ba? Pinanatili kong level ang aking tono. Pinapanood siya na nagpe-pace na parang isang caged animal sa aking living room. Ano ba talaga ang sinabi ko sa kanya? Sinabi mo sa kanya na wala akong respeto, na hindi ko pinahahalagahan ang pamilya. Tumigil siya sa pagpe-pace, ang kanyang mga kamay ay naka-clench sa kanyang mga gilid. Ginawa mo siyang tanungin ang lahat tungkol sa aming relasyon. Sinabi ko sa kanya kung ano ang naobserbahan ko. Wala nang iba, wala nang kulang. Ang kanyang tawa ay malupit, brittle. Tama. Ang concerned father act. Napaka-touching. Lumapit siya, ginagamit ang kanyang taas upang subukang i-intimidate. Ngunit narito kung ano ang gagawin mo. Tatawagan mo siya bukas at hihingi ng tawad. Sabihin mo sa kanya na nagkamali ka tungkol sa akin, na nag-overreact ka. O ano? Ang tanong ay nakabitin sa hangin sa pagitan namin. Ang mukha ni Javier ay namula, at para sa isang sandali ang mask ay ganap na nadulas. O malalaman mo kung paano mawala ng access sa iyong anak ng permanently. Pinag-aralan ko ang kanyang mukha, ang entitled rage, ang desperation sa ilalim ng bluster. Ito ay isang tao na hindi kailanman sinabi na hindi kailanman nakaharap sa tunay na paglaban. Sa kanyang mundo, ang pera at status ay nalutas ang bawat problema, binili ang bawat compliance. Batang lalaki, sabi ko ng tahimik, sa palagay ko nakakalimutan mo ang iyong sarili. Nakalimutan ko ba? Kinuha niya ang kanyang telepono. Iwinawing ito na parang isang sandata. Isang tawag kay Vina ngayon. Sasabihin ko sa kanya na binantaan mo ako, na sinusubukan mong sirain kami dahil sa selos. Sino sa palagay mo ang paniniwalaan niya? Ang kanyang mapagmahal na fiancé o ang kanyang mapait, malungkot na ama? Gusto mo ba talaga itong laruin sa ganitong paraan? May isang bagay sa aking tono na nagpakita ng pag-aatubili sa kanya. Sa unang pagkakataon, mula noong siya ay sumugod sa aking pinto. Ang kawalan ng katiyakan ay kumislap sa kanyang mukha. Tumayo ako ng perpekto pa rin, ang mga kamay ay nakaka-relax sa aking mga gilid, ngunit may isang bagay tungkol sa aking posture na nagbigay sa kanya ng kalahating hakbang pabalik. Hindi mo naiintindihan, sabi niya, ang kanyang boses ay tumataas. Nagtrabaho ako ng husto upang makarating sa kung nasaan ako. Hindi ko hahayaan ang ilang matandang mekaniko na sirain ang lahat ng itinayo ko. At ano ba talaga ang itinayo mo? Tagumpay, pera, isang kinabukasan. Nagkumpas siya ng ligaw sa paligid ng aking katamtaman na living room. Mga bagay na hindi mo maiintindihan. Tunay na tagumpay, hindi lang ito. Ito, sabi ko, na nagpapahiwatig ng mga litrato ng pagkabata ni Vina sa mantelpiece. Ay isang anak na alam na siya ay minamahal ng walang kondisyon. Ito ay 26 taon ng mga bedtime story at gasgas na tuhod at tulong sa homework. Ito ang hitsura ng aktwal na tagumpay. Sentimental garbage. Ngunit ang kanyang boses ay nawalan ng ilan sa gilid nito. Hindi tumatakbo ang mundo sa mga bedtime story, matandang lalaki. Tumatakbo ito sa kapangyarihan at pera at alam kung paano gamitin ang pareho. Marahil ang iyong mundo. Gumalaw ako ng bahagya, hindi nagbabanta, ngunit ipinuposisyon ang aking sarili sa pagitan niya at ng mas malalim na bahagi ng aking bahay.
Ngunit si Vina ay nagmula sa ibang mundo. Isa kung saan mas mahalaga ang character kaysa sa mga bank account. Pinagpapawisan na siya ngayon. Sa kabila ng malamig na gabi, ang kanyang mamahaling shirt ay nagsisimula ng dumikit sa kanyang balat. Pipiliin niya ako. Kapag dumating na ang oras, pipiliin niya ang buhay na maibibigay ko sa kanya kaysa sa anumang kinakatawan nito. Gagawin ba niya? Tanong ko ng mahinahon. Dahil sa kung ano ang nakita ko kamakailan, nagsisimula na siyang maunawaan ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging provided for at pagiging valued. Para sa isang sandali, naisip ko na baka susuntukin niya ako. Ang kanyang buong katawan ay tensed, ang mga kamay ay naka-curl sa mga kamao. Ngunit may isang bagay, marahil ang paraan kung paano ako tumayo ng perpektong kalmado, marahil ang ilang instinct na nagbabala sa kanya na siya ay wala sa kanyang depth, ay nagawa niyang suriin ang kanyang sarili. Hindi ito tapos, sabi niya, ngunit ang mga salita ay walang conviction. Akin si Vina, pinili niya ako, hindi ito, hindi ikaw. Hindi pag-aari si Vina, anak, hindi siya pag-aari ng sino man. Tumungo siya sa pinto, pagkatapos ay bumalik ulit. Wala kang ideya kung sino ang kinakaharap mo. Actually, sabi ko ng tahimik, sa palagay ko meron akong medyo magandang ideya. Matapos siyang umalis, tumayo ako sa aking living room na nakikinig sa kanyang kotse na umuungol palayo sa gabi. Sa pamamagitan ng mga dingding, narinig ko ang telebisyon ni Aling Nena. Ang aso ng mga Johnson ay tumatahol sa isang bagay sa kanilang yard. Normal na mga tunog mula sa normal na mga tao na nabubuhay ng normal na buhay. Ngunit wala tungkol dito ang nararamdaman na normal pa. Kinuha ko ang telepono upang tawagan si Vina. Pagkatapos ay itinakda ito ulit. Ang pag-uusap na ito ay kailangang mangyari face-to-face. Kinabukasan ng hapon, tumayo ako sa labas ng apartment building ni Vina sa Makati. Isang maliit na palumpon ng daisies, paboritong bulaklak ng kanyang ina, ay nakaklatch sa aking weathered hands. Kinilala ako ng doorman mula sa nakaraang mga pagbisita. Tumango ng may paggalang habang inaanunsyo niya ang aking pagdating. Papasukin mo siya! Dumating ang boses ni Vina sa pamamagitan ng intercom. Mainit ngunit maingat. Ang pagsakay sa elevator sa ikapimpli na palapag ay nagbigay sa akin ng oras upang ayusin ang aking mga saloobin. Paano mo sasabihin sa iyong anak na ang kanyang fiancé ay dumating sa iyong bahay na nagbabanta? Paano mo balansehin ang katapatan sa pangangailangan na hayaan siyang gumawa ng kanyang sariling mga pagpipilian? Binuksan niya ang pinto bago ako kumatok at ako ay struck kung gaano siya mukhang pagod. Ang mga dark circle ay sumasalamin sa kanyang mga mata at ang kanyang karaniwang maliwanag ng ngiti ay tila pinilit. Dad, lumabas siya upang hayaan akong pumasok. Ano ang nagdala sa iyo dito? Ito ay para sa iyo. Inalok ko ang mga daisies. Pinapanood ang kanyang mukha na lumambot habang kinikilala niya ang kahalagahan. At gusto kong mag-usap. Ang kanyang apartment ay maganda, lahat ng malinis na linya at maingat na piniling mga kulay na nagre-reflect sa kanyang design talent. Ngunit napansin ko kung gaano ito sterile kumpara sa aming bahay ng pamilya. Kung paano ang mamahaling kasangkapan ay lumikha ng distansya sa halip na intimacy. Hayaan mo akong ilagay ang mga ito sa tubig, sabi niya, nawawala sa kusina. Kape? Maganda yan, prinsesa. Nang bumalik siya na may 2 steaming mug, nagsettle kami sa kanyang modernong sofa. Maganda ngunit hindi partikular na komportable. Inilagay niya ang kanyang mga binti sa ilalim niya tulad ng ginamit niya bilang isang bata. At para sa isang sandali nakita ko ulit ang aking maliit na anak. Gusto kong malaman mo, nagsimula ako ng maingat, na anuman ang mangyari sa pagitan mo at ni Javier, mahal kita ng lubusan. Ang iyong kaligayahan ang pinakamahalagang bagay sa akin. Tumango siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-iingat. Pero, ngunit kailangan ko ring malaman mo na si Javier ay dumating upang makita ako kagabi. Ang kanyang coffee mug ay huminto sa kalahati sa kanyang mga labi. Siya, ano? Galit siya, sabi niya. Nagtatanong ka, may mga doubt ka. Gusto niya akong tawagan ka at humingi ng tawad, sabihin sa iyo na nagkamali ako tungkol sa kanya. Pinanatili kong steady, factual ang aking boses. Nang tumanggi ako,
Gumawa siya ng ilang pagbabanta tungkol sa pagputol ng aking access sa iyo. Itinakda ni Vina ang kanyang mug na may shaking hands. Hindi ako makapaniwala na siya. Ibig kong sabihin, alam kong galit siya tungkol sa mga bagay, ngunit upang pumunta sa iyong bahay, paano siya kumilos nang umuwi siya kagabi? Tahimik siya sa loob ng isang mahabang sandali, nakatingin sa kanyang kape. Agitated, galit. Sabi niya nagkaroon siya ng mahirap na araw sa trabaho. Ngunit ngayon na iniisip ko ito, tumingin siya sa akin na may lumalagong horror. Dad, sorry ako. Hindi ko kailanman naisip na siya ay, wala kang kailangang humingi ng tawad. Lumapit ako, tinatakpan ang kanyang mga kamay ng akin. Ngunit nag-aalala ako tungkol sa iyo. Ang paraan kung paano siya nagsalita tungkol sa iyo kagabi, na parang isang bagay ka na pag-aari niya sa halip na isang tao na mahal niya. Ang luha ay nagtipon sa kanyang mga mata. Iniisip ko ang sinabi mo sa restauran tungkol sa respeto at kung paano tinatrato ng mga tao ang iyong halaga. Pinunasan niya ang kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang kamay. Hindi siya kailanman nagsalita tungkol sa ating kapitbahayan tulad ng ginawa niya noong gabing iyon. Hindi niya kailanman ginawa akong mapahiya sa kung saan ako nagmula. At ano ang nararamdaman mo tungkol doon? Confused, nasaktan. Hinila niya ang kanyang mga kamay ng libre, pinabalot ang kanyang mga braso sa paligid ng kanyang sarili. Mahal ko siya, Dad. Mahal ko talaga. Ngunit ang lalaki na nahulog ako sa pag-ibig ay hindi magbabanta sa aking ama. Hindi ako puputulin mula sa aking pamilya. Ang mga tao ay hindi karaniwang nagsisimula sa malaking controlling behaviors, sabi ko ng gentle. Nagsisimula sila ng maliit, pinupuna ang iyong mga kaibigan, ginagawa kang maging guilty sa paggastos ng oras sa pamilya, ginagawa kang tanungin ang iyong sariling paghuhusga. Tumango siya, ang luha ay dumadaloy ng libre ngayon. Ginagawa niya iyan. Maliit na comments tungkol sa aking mga pagpipilian, tungkol sa kung paano ako dapat magbihis para sa kanyang work functions, tungkol sa kung paano ang aking mga kaibigan ay hindi sophisticated. Tiningnan niya ako na may dawning realization. Paano ko hindi nakita ito? Dahil mahal mo siya. Dahil gusto mong maniwala sa pinakamahusay. Lumapit ako, binabalot ang aking mga braso sa paligid niya tulad ng ginawa ko noong maliit pa siya at ang mundo ay nararamdaman na masyadong malaki at nakakagulo. Hindi iyon isang kahinaan, Sinta. Iyan ay kung sino ka. Isang tao na naniniwala sa mga tao na nakakakita ng kanilang potensyal. Pero paano kung nagkakamali ako? Paano kung itinatapon ko ang isang bagay na mabuti dahil natatakot ako? Naisip ko si Marisa tungkol sa pangako na ginawa ko upang protektahan ang aming anak mula sa sinumang sasaktan sa kanya. Ngunit ang proteksyon minsan ay nangangahulugang stepping back. Hinahayaan siyang hanapin ang kanyang sariling lakas. Ikaw lang ang makakasagot niyan, sabi ko. Ngunit masasabi ko sa iyo ito. Ang isang tao na tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi kailanman susubukan na paghiwalayin ka mula sa mga tao na mahalaga sa iyo. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng mga hinihingi na tulad niyan. Umiyak siya ng tahimik laban sa aking balikat habang ang ilaw ng hapon ay dumadaloy sa kanyang mga bintana na nagpapailaw sa mamahaling kasangkapan at designer accessories na biglang tila hindi gaanong mahalaga kaysa sa simpleng kilos ng isang ama na umaaliw sa kanyang anak. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, bulong niya. Hindi mo kailangang magpasya ang lahat ngayon, ngunit tandaan, anuman ang piliin mo, narito ako. Laging bukas ang aming pinto at ang aming pag-ibig para sa iyo ay hindi kailanman nagbabago. Bumalik siya upang tingnan ako. Ang kanyang mga mata ay pula, ngunit mas malinaw kaysa sa mga ito sa loob ng mga linggo. Mahal din kita, Dad. Sobra. Alam ko, prinsesa. Alam ko. Umupo kami ng magkasama habang ang ilaw ng hapon ay kumupas. Ama at anak ay nag-rebuild sa pundasyon ng katapatan at walang kondisyon na pag-ibig. Anuman ang dumating sa susunod, haharapin namin ito ng magkasama. Ang sikat ng araw ng Abril ay sumasala sa pamamagitan ng mga flowering tree ng Eternal Gardens, nagpapalabas ng dappled shadows sa mga puting upuan na nakaayos sa perpektong mga hilera.
Tumayo ako sa gilid ng reception area, hinihila ang aking jacket, ang parehong navy suit mula sa college graduation ni Vina. Ngayon ay nararamdaman na hindi sapat sa gitna ng dagat ng designer formal wear. Ang mga bisita ay naghalo sa mga cluster. Ang mga baso ng champagne ay nakakakuha ng ilaw ng hapon na nakakalat na mga diamante. Wala akong nakilala sa kanila, maliban sa ilang mga kaibigan sa kolehiyo ni Vina na nag-alok ng magalang na wave mula sa buong damuhan. Ang lahat ay kabilang sa mundo ni Javier. Sleek haircut, mamahaling relo, pag-uusap tungkol sa mga stock portfolio at European na bakasyon. Ang seremonya ay naging maganda. Si Vina ay kumikinang sa altered wedding dress ng kanyang ina. Ang lace na pinili ni Marisa 40 taon na, ang nakakaraan, ay na-transform sa isang bagay na nagpaparangal sa nakaraan at kasalukuyan. Nang tanungin ng ministro kung sino ang nagbigay sa babaeng ito, tumayo ako ng may pagmamataas sa kabila ng buhol sa aking tiyan. Alam kung ano ang malamang nagaganapin ng reception. "Excuse me, sir. Isang binata na may kamera ang lumapit. Maaari po ba kayong tumabi? Sinusubukan naming kumuha ng mga litrato ng pamilya." Umatras ako. Pinapanood si Javier na nag-pose kasama ang kanyang mga groomsman. Ang kanyang ngiti ay razor sharp habang nakita niya ako na umaatras. Ito ang kanyang domain ngayon, ang kanyang mga panuntunan. Ang bawat kilos ay nagpapaalala sa akin na narito ako sa sufferance, isang kinakailangang inconvenience na i-manage at i-minimize. "Dad!" Lumitaw si Vina sa aking siko, radiant sa kabila ng tension na nakikita ko sa kanyang mga mata. "Halika, makilala mo ang mga kaibigan ni Javier sa kolehiyo." Ngunit habang papalapit kami sa grupo, nag-materialize si Javier na may practice smoothness. "Sinta, kailangan ka ng photographer para sa ilang higit pang mga shot. Maaaring ipakilala ang iyong ama sa kanyang sarili." Nag-aatubili siya, sumusulyap sa pagitan namin. Ngunit gusto ko, magtiwala ka sa akin, magkakaroon tayo ng maraming oras para sa mixing mamaya. Ang kanyang kamay sa kanyang baywang ay possessive, ginagabayan siya palayo bago siya makapagprotesta pa. Iniwan akong nag-iisa sa gitna ng mga estranghero. Naglakbay ako patungo sa mga mesa ng reception, nagbabasa ng mga place card hanggang sa nakita ko ang aking pangalan. Mesa 12, malayo sa wedding party, sandwiched sa pagitan ng matandang tiyahin ni Vina at isang mag-asawa na hindi ko nakikilala. Ang mensahe ay malinaw. Pamilya, ngunit bahagya. "Ikaw siguro ang ama ni Vina." Isang babae sa pearls ang nag-extend ng kanyang manicured hand. "Ako si Caroline, kasamahan ni Javier. Marami siyang sinabi sa amin tungkol sa iyo." Ang paraan ng pagsasabi niya nito ay nagmumungkahi na ang mga kwento ay hindi nakakabigay puri. Lahat ng magagandang bagay sana. Pinanatili kong neutral ang aking boses. Ang kanyang tawa ay parang wind chimes sa isang bagyo. "Ay, alam mo kung paano si Javier. Napakatalino sa kanyang mga observation tungkol sa mga tao." Sa paligid namin, nagsimula ang reception na dumaloy na parang choreographed theater. Ang mga waiter ay nag-glide sa pagitan ng mga mesa na may mga silver tray. Ang mga baso ng wine ay nagre-refill bago sila walang laman. Ang mga pag-uusap ay umuungol sa madaling kumpiyansa ng pera na nakikipag-usap sa pera. Nahanap ko ang aking itinalagang upuan at binati ang aking mga table mate, si Tita Ruth, na nagpipisil ng aking kamay ng may tunay na init, at ang mga Henderson, mabubuting tao na nakakakilala kay Vina mula pa noong bata pa siya. Para sa isang sandali, napapalibutan ng aktwal na pamilya at mga kaibigan, pinayagan ko ang aking sarili na mag-relax. Iyon ay nang makita ko si Javier na papalapit, ang kanyang predator smile ay matatag sa lugar. "Mr. Santos, paano mo nakikita ang lahat hanggang sa iyong mga standard?" Ang tanong ay nagdala ng mga barb na nakabalot sa silk. Sa paligid ng mesa, ang pag-uusap ay tumahimik habang nakikita ng mga tao ang undercurrent. "Lahat ay maganda," sagot ko ng maingat. "Ikaw at si Vina ay gumawa ng isang kahangahangang trabaho." Well, si Vina ay may napakatiyak na mga ideya tungkol sa elegance. Sa palagay ko nakamit namin ang isang bagay na medyo sophisticated. Huminto siya,
Hinayaan ng kanyang mga mata na isweep ang lavish surroundings. Bagaman sa palagay ko ito ay medyo naiiba sa kung saan ka nasanay. Ang mga daliri ni Tita Ruth ay kumipot sa kanyang napkin. Ang mga Henderson ay nagpalitan ng hindi komportable na mga sulyap. Ang iba ay maaaring maging mabuti, sabi ko. Ay ganap, ang iba't ibang uri ay ang spice ng buhay. Gumalaw si Javier sa likod ng aking upuan habang naghahanda ako na umupo para sa serbisyo ng hapunan. Sinasabi ko lang sa ilang kasamahan kanina ang tungkol sa magkakaibang background na kinakatawan dito ngayon. Talagang nakaka-fascinate na sociology. Nagsimula akong mag-low sa upuan, isang kamay sa bawat armrest nang maramdaman ko ang matalim na pool. Ang upuan ay kinabig pa atras tulad ng aking timbang na nakatuon sa pag-upo na nagpapadala sa akin na nag-crash ng walang grace sa polished floor. Ang impact ay nag-knock sa hangin mula sa aking mga baga. Ang aking jacket ay napunit sa shoulder seam. Sa paligid ko, ang pag-uusap ay namatay habang ang mga ulo ay lumiko patungo sa tunog. Oops, sabi ni Javier. Ang kanyang boses ay nagdala ng malinaw sa biglaang tahimik. Mukhang may isang tao na medyo unsteady sa kanyang mga paa. Ang edad ay nakakakuha sa ating lahat sa huli. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa tagumpay. At sa sandaling iyon, ang kanyang mask ay ganap na nadulas. Marahil ay mas komportable ka malapit sa ground level pa rin. Doon ang lugar mo, sa sahig. Ang mga gasp ay nag-ripple sa kalapit na mga mesa. Si Tita Ruth ay half-rose mula sa kanyang upuan. Horror ay nakasulat sa kanyang weathered features. Ang mga Henderson ay nakatingin sa shock sa pag-uugali na lumabag sa bawat prinsipyo ng pangunahing decency. Mula sa buong reception area, narinig ko ang sigaw ng pagkabalisa ni Vina habang nakita niya ako sa lupa. Ang kanyang bouquet ay nahulog ng nakalimutan habang nagmadali siya patungo sa pinangyarihan. Ako ay nakahiga doon para sa isang heartbeat, ramdam ang bawat isa sa aking 58 taon, napapalibutan ng katahimikan ng 100 tao na nasaksihan lamang ang sadyang kalupitan na nakabalat kayo bilang aksidente. Sa pamamagitan ng mga flowering tree, ang sikat ng araw ng tagsibol ay nagpatuloy sa pagdampi sa mga mesa ng reception na may masayang ilaw, walang pakialam sa pangit na sandali na naglalaro sa ilalim. Sa likuran ko, narinig ko ang kaluskos ng mamahaling tela at nakakuha ng isang pamilyar na boses na nagsasabi, "Nena, bilisan mo, huli na kami." Ang mga late arrivals ay pumasok sa pamamagitan ng pangunahing archway ng hardin, isang kilalang mag-asawa na nagpapakita pa rin ng mga palatandaan ng hasty travel. Ang lalaki ay gumalaw na may unmistakable military bearing sa kabila ng kanyang civilian clothes. Sinusuri ang reception na may practiced eyes na taking in ang lahat. Ang hindi komportable na katahimikan, ang nakakalat na mga bisita, at ang lalaki na tinutulungan mula sa lupa. "Simon, nandyan ka na!" Isang babae malapit sa pasukan ang kumaway ng may relief. Nag-alala kami tungkol sa flight delay. Ngunit si Simon Montejo ay tumigil sa paggalaw ng ganap. Ang kanyang atensyon ay nakakulong sa figura, nagpupumilit na tumayo sa tulong ng kanyang anak. May isang bagay tungkol sa paraan kung paano hinawakan ng mas matandang lalaki ang kanyang mga balikat. Kahit na sa pagkabalisa ay nag-trigger ng isang alaala na nakabaon ng malalim sa combat-trained reflexes. Hindi maaari, bulong niya, iniiwan ng tabi ng kanyang asawa na si Nena ng walang paliwanag. Ako ay nagpapagpag ng aking punit na jacket nang marinig ko ang mga bota na tumawid sa reception area nang may layunin, mga bota ng militar. Bagaman ang lalaki ay nagsusuot ng mga sapatos na dress, ang tunog ng isang tao na gumugol ng mga dekada sa pag-aaral na gumalaw na may autoridad at intensyon. "Sir," ang boses ay pumutol sa bulong ng hindi komportable na mga bisita. "Sir, ikaw ba talaga iyan?" Tumingin ako mula sa pag-aayos ng aking tie upang makahanap ng isang mukha na hindi ko nakita sa loob ng 20 taon, matanda, ngunit hindi pagkakamali. Ang kulay abo ay hinawakan ngayon ang kanyang mga temple. Ang mga linya ay nagmarka sa kanyang mga tampok, ngunit ang mga mata ay nagdala ng parehong steady na katalinuhan na naaalala ko mula sa mga desert bivouac at midnight patrol. "Simon." Ang pangalan ay nakatakas bago ko pa ito mapigilan. "Soldier Montejo."
Ang kanyang mukha ay nag-transform na may pagkilala at isang bagay na mas malalim. Ang bone-deep gratitude ng isang tao na ang buhay ay nailigtas at hindi kailanman nakalimutan. Sargento Santos, hindi ako makapaniwala. Ano ang ginagawa mo rito? Sa paligid namin ang mga bisita ay lumapit. Nakita ang drama ngunit hindi nauunawaan ang pinagmulan nito. Si Javier ay nakatayo ng frozen. Ang kanyang tagumpay ay nag-curdle sa pagkalito habang lumapit ang kanyang ama sa lalaki na iniinsulto niya. Ito ang kasal ng aking anak, sabi ko ng tahimik, sumusulyap kay Vina na nanood sa aming muling pagsasama na may lumalagong pagkamangha. Ang mga mata ni Simon ay lumawak habang ang imposibleng coincidence ay nagrehistro. Ang kanyang tingin ay umindayog kay Javier. Pagkatapos ay bumalik sa akin, nagpo-process ng mga implikasyon na magre-reshape ng lahat ng naisip niya na alam niya tungkol sa araw na ito. Ang iyong anak, nagsimula siya. Pagkatapos ay huminto habang ang pag-unawa ay tumama sa kanya na parang artillery fire. Ang kanyang boses ay tumaas, nagdala sa buong reception na may projection ng isang tao na sinanay na mag-address ng mga troops sa combat zone. Ladies and gentlemen, kailangan kong maunawaan ng lahat ang isang bagay. Ang autoridad sa kanyang tono ay nag-command ng agarang atensyon. Ang pag-uusap ay tumigil. Ang mga waiter ay huminto sa mid-service. Kahit na ang string quartet ay nag-lower ng kanilang mga instrumento. Ang lalaking ito, patuloy ni Simon, ang kanyang kamay ay nahulog sa aking balikat ng may paggalang, ay si Sargento Lito Santos, hukbong sandatahan ng Pilipinas. Noong Abril 2003, sa Forward Operating Base Charlie sa Iraq, ang mga insurgent ay nag-overrun sa aming posisyon sa panahon ng isang night patrol. Lumitaw si Nena sa kanyang tabi, kinikilala ang kwento na narinig niya ng maraming beses, ngunit hindi kailanman inaasahan na makilala ang bayani nito. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pag-unawa habang tiningnan niya ang pagitan ng kanyang asawa at ang lalaki na nagligtas sa kanya. Ako ay nasugatan, na-trap sa ilalim ng apoy ng kalaban. Ang boses ni Simon ay nagdala ng emosyon na hindi nabawasan ng 20 taon. Ang lalaking ito, ang bayaning ito, ay nag-risk ng kanyang buhay upang hilahin ako sa kaligtasan. Dinala niya ako ng 300 yard sa pamamagitan ng active gunfire sa evacuation point. Ang mga gasp ay nag-ripple sa karamihan. Ang mga ulo ay lumiko patungo sa akin na may bagong kamalayan. Nag-recontextualize ng lahat ng nasaksihan nila. Ang lalaki sa lupa ay hindi ilang working class embarrassment. Siya ay isang decorated veteran na kumita ng kanyang karangalan sa dugo at lakas ng loob. Irerekomenda ko siya para sa Silver Star. Patuloy ni Simon, ang kanyang boses ay makapal sa pagmamataas at emosyon. Para sa katapangan sa ilalim ng apoy, para sa pagliligtas ng buhay ng isang kapwa sundalo kapag ang sinumang makatwirang tao ay naghahanap ng cover. Ang mukha ni Javier ay naging puti na parang buhangin sa disyerto. Ang kanyang bibig ay nagtrabaho ng walang tunog habang ang magnitude ng kanyang miscalculation ay naging malinaw. Ang simpleng mekaniko na tinotorment niya ay isang war hero na decorated para sa uri ng lakas ng loob na hindi maiisip ni Javier na nagtataglay. Hindi niya sinabi sa akin, bulong ni Vina, ngunit ang kanyang boses ay nagdala sa stunned silence. Ang luha ay dumaloy sa kanyang mga pisngi habang tiningnan niya ako ng bagong mga mata. Dad, hindi mo kailanman sinabi ang anumang tungkol sa... Ginawa ko lang ang aking trabaho, Simon. Ay nag-interrupt na hindi komportable sa atensyon. Ang sinumang sundalo ay gagawa ng parehong bagay. Hindi sir, hindi ang sinumang sundalo. Ang boses ni Simon ay nag-crack sa emosyon. Iniligtas mo ang aking buhay upang makauwi ako kay Nena, upang makita ko ang aking anak na lalaki na lumaki, upang maihatid ko siya sa aisle na ito ngayon. Bumaling siya patungo kay Javier, na ang mukha ngayon ay nagpakita ng horror sa pagkilala ng kung ano ang ginawa niya. Ang lalaking ito ang dahilan kung bakit mayroon akong pamilya, ipinahayag ni Simon sa tahimik na karamihan. Siya ay isang tunay na bayaning Pilipino at kung ako ay nasaksihan lamang ang isang tao na tumrato sa kanya nang may anumang mas mababa kaysa sa kumpletong respeto,
Ang kanyang mga mata ay nakita ang kay Javier, nagdadala ng pagkabigo ng isang ama na pumutol ng mas malalim kaysa sa anumang sigawan. Ang reception area ay bumulong sa whispered conversation habang ang mga bisita ay nagpo-process ng paghahayag. Ang mga baso ng wine ay umupo ng nakalimutan sa mga mesa habang ang mga tao ay nakatingin sa torn-jacketed na lalaki na nagdala ng ama ng kanilang host sa kaligtasan sa ilalim ng apoy ng kalaban. Mula sa kanyang posisyon sa tabi ko, umabot si Vina para sa aking kamay. Nagpipisil nito na may matinding pagmamataas at pag-ibig. "Welcome home, Sargento," sabi ni Simon ng pormal. Nag-snap sa atensyon sa kanyang mga damit na dress. Isang sundalo na nagpaparangal sa kanyang commander sa huling pagkakataon. Ang katahimikan ay umunat na parang held breath hanggang si Javier ay lumabas. Ang kanyang mukha ay ashen, ngunit resolute. Ang kumpiyansa na predator na nag-orchestrate ng aking kahihiyan ay nawala, pinalitan ng isang binata na nakaharap sa wreckage ng kanyang sariling character. Ako. Ang kanyang boses ay nag-crack. Nilinis niya ang kanyang lalamunan at sinubukan ulit. Gumagalaw patungo sa mikropono na ginagamit ng band para sa mga announcement. Kailangan kong mag-address sa lahat dito. Ang mga bisita ay nag-shift ng hindi komportable habang inaayos niya ang mikropono na may trembling hands. Lumapit si Vina sa akin. Ang kanyang grip sa aking braso ay tight sa apprehension. Ang nangyari dito ngayong gabi, ang ginawa ko, ay hindi mapapatawad. Ang kanyang mga salita ay nagdala sa buong reception area, amplified para sa lahat na marinig. Gumugol ako ng mga buwan sa pagtrato sa lalaking ito nang may disrespect at contempt at nalaman ko lang kung bakit hindi lamang ako nagkakamali, kundi kasuklam-suklam. Pinindot ni Nena Montejo ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig, kinikilala ang anguish ng kanyang anak. Tumayo si Simon ng rigid, naghihintay na makita kung ang batang pinalaki niya ay makakahanap ng lakas ng loob upang gawing tama ang mga bagay. Sinabi lang sa inyo ng aking ama na iniligtas ni Sargento Santos ang kanyang buhay sa Iraq. Ang boses ni Javier ay nakakuha ng lakas habang pinipilit niya ang kanyang sarili na magpatuloy. Ang hindi niya sinabi sa inyo ay nasa nakaraang ilang buwan. Tinatrato ko ang war hero na ito na parang mas mababa siya sa akin. Dahil siya ay isang mekaniko. Dahil nakatira siya sa Maynila sa halip na Makati. Dahil ako ay masyadong insecure at tanga upang makita ang nakaraang sarili kong mga prejudice. Isang babae sa mesa, 6 ang bumulong ng isang bagay sa kanyang kasama. Nakuha ko ang mga fragment, hinila ang upuan, sadyang ng insulto. Nang asar ako tungkol sa kanyang kapitbahayan, ang kanyang trabaho, ang kanyang mga halaga. Pinilit ko siyang bayaran ng isang mamahaling hapunan para lang panoorin siyang magpumilit sa bayarin. Tonight, hinila ko ang kanyang upuan at pinanood siyang nahulog. Pagkatapos ay sinabi sa kanya na ang kanyang lugar ay nasa sahig. Ang mga gasp ay umaling-aw-ngaw sa reception. Maraming mga bisita ang tumingin sa akin na may mga ekspresyon mula sa sympathy hanggang sa outrage. Ang photographer, hawak pa rin ang kanyang camera, ay tila hindi sigurado kung ide-document ba ang unprecedented breakdown ng wedding protocol na ito. At bakit ko ginawa ang lahat ng ito? Patuloy ni Javier, ang kanyang boses ay raw sa self-recrimination. Dahil natakot ako. Natatakot ako na hindi ako makakapantay sa serbisyo ng aking ama. Natatakot ako na makita ni Vina na hindi ako kalahati ng lalaki na sila. Kaya sinubukan kong sirain ang isang tao na karapat-dapat lamang ng karangalan at respeto. Bumaling siya ng direkta patungo sa akin, inabandona ang mikropono upang magsalita mula sa kanyang puso. Mr. Santos, Sargento Santos, ako ay lubos na sorry. Iniligtas mo ang buhay ng aking ama at binayaran ko ang utang na iyon sa pamamagitan ng pagsubok na insultuhin ka sa harap ng iyong anak. Hindi ako umaasa ng kapatawaran, ngunit humihingi ako ng pagkakataon na kumita nito. Ang reception area ay naging ganap na tahimik. Kahit na ang catering staff ay huminto sa paggalaw, na transfix sa pampublikong pagtanggal ng pagmamataas ng isang tao sa serbisyo ng kanyang budhi. Gusto kong matuto mula sa iyong halimbawa. Patuloy niya, ang kanyang boses ay nagbe-break. Gusto kong maging uri ng lalaki na nararapat na maging bahagi ng iyong pamilya. Ang uri ng lalaki na nagpoprotekta
at nagpaparangal sa kung ano ang mahalaga sa halip na pag-atake ito dahil sa takot. Ang luha ay dumaloy sa mukha ni Vina habang pinanood niya ang kanyang bagong asawa na inalis ang bawat pretense, bawat depensa, inilalatag ang kanyang mga depekto sa harap ng Diyos at lahat. Si Nena ay lumipat sa tabi ni Simon, parehong mga magulang ay nanonood ng kanilang anak na may pinaghalong heartbreak at pag-asa. Lumabas ako, ramdam ang bigat ng singsing ni Marisa laban sa aking dibdib at ang pangako na ginawa ko upang protektahan ang aming anak. Ngunit ang proteksyon minsan ay nangangahulugang pagtuturo sa iba kung paano siya mahalin ng maayos. Anak, sabi ko, ang aking boses ay nagdala ng malinaw sa katahimikan. Kailangan ng mas maraming lakas ng loob upang aminin ang mga pagkakamali ng pampubliko kaysa sa gawin ang mga ito ng pribado. Ang mahalaga ngayon ay hindi kung ano ang ginawa mo. Ito ay kung ano ang pinili mong gawin sa pagpapatuloy. Ang relief ay lumubog sa kanyang mga tampok habang iniunat ko ang aking kamay. Pagkatapos ay hinila siya sa yakap na kinita ng kanyang paghingi ng tawad. Ang pamilya ay nangangahulugang pagsuporta sa isa't isa sa lahat, ang magagandang oras at ang mga oras kung kailan tayo nagkukulang sa kung sino ang gusto nating maging. Welcome sa aming pamilya, sabi ko ng tahimik para sa kanyang mga tainga lamang. At salamat sa pagmamahal sa aking anak ng sapat upang maging karapat-dapat sa kanya. Lumapit si Simon na may military precision, ngunit ang kanyang mga mata ay nagdala ng init ng isang ama na ang anak ay natutunan sa wakas ang mga aralin na pinakamahalaga. Ipinagmamalaki kita, Javier. Ito ang lalaki na pinalaki ko, ang alam kong nasa loob. Sumali si Nena sa aming circle. Ang luha ay dumadaloy ng libre habang niyakap niya kami ni Vina. Sorry ako para sa kung ano ang tiniis mo, ngunit nagpapasalamat ako na natagpuan ng aking anak ang lakas upang gawin itong tama. Ang photographer ay nagtaas ng kanyang kamera nang nag-aatubili. Dapat ba akong Oh, sabi ni Vina ng matatag, ang kanyang braso sa paligid ng aking baywang at ang kanyang kamay ay nakita ang kay Javier. I-document ito. Ang sandali na nagsimula talaga ang aming pamilya, habang ang palakpakan ay nagsimula ng dahan-dahan at nagtayo sa isang crescendo, naramdaman ko ang presensya ni Marisa nang sigurado na parang siya ay nakatayo sa tabi ko. Ang aming anak ay pumili ng maayos. Hindi ang lalaki na si Javier, ngunit ang lalaki na nagiging siya. Ang band ay nag-resume sa pagtugtog. Ang mga mag-asawa ay lumipat patungo sa dance floor at sa isang lugar sa flowering tree ng hardin. Ang tagsibol ay kumanta ng walang hanggang awit ng paglago at pangalawang pagkakataon. Kung gusto mo ang kwentong ito, paki-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang iyong mga impresyon ng kwentong ito sa mga comments. Upang makinig sa susunod na kwento, mag-click sa box sa kaliwa. Salamat sa panonood. Sa huli, tinanggap ko ang paghingi ng tawad ni Javier. Sabi ko sa kanya, mas matapang ang pag-amin sa pagkakamali kaysa itago ito. Kinamayan ko siya, niyakap. Welcome sa pamilya, anak. Sa sandaling yon, alam kong pinili ni Vina ang tamang tao. Hindi ang Javier noon, kundi ang Javier na handang magbago. Ramdam ko ang presensya ni Marisa. Ang aming anak pinili ang pag-ibig na may dangal. Ang band ay tumugtog. Ang tagsibol ay nagbigay ng pangalawang pagkakataon. Kung sagustuhan mo ang kwentong ito, paki-like, subscribe sa channel at i-share sa lahat. Kwentuhan mo ako sa mga comments, i-click ang box sa kaliwa para sa susunod na kwento. Maraming salamat sa panonood.